Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po ay tuturuan ko po kayo ng aralin sa English kung saan ay makakasigurado po kayo na makakapag-English na rin po agad kayo. Kahit pa po kayo ay baguhan o unang araw nyo pa lamang po sa pag-aaral ng English. Okay? Tapos, ang ituturo ko pa sa inyo ay yung gamit na gamit. Okay? Tapos, isang pattern lang, gagamit lang po tayo ng isang pattern at marami na po kayong mabubuong mga English sentences o mga mensahe sa English. Ganun po kaganda ang ating lesson ngayon. At ang huli ay ituturo ko rin po sa inyo yung salita na marami pong nalilito na kung saan ay sobrang padadaliin po natin dito sa ating lesson na ito. Kaya sana po tapusin ninyo ang ating aralin ngayon. Okay? Kasi magagamit nyo rin po agad ito. At ito po yon yung gusto kong ituro sa inyo. Yung salitang pwede. Di ba ang pwede ay nakakatulong po para makapagbigay po tayo ng suggestion. Okay? At dahil dyan, ang gusto ko pong ituro sa inyo ay itong could. Kasi ito pong could, maraming gamit po ang could, pero may isang gamit po ang could na pwede po siyang magbigay ng suggestion. Kaya itong could ay isinalin ko po sa salitang pwede. Kasi may pagkakaparehas po sila ng ideya. Okay? Halimbawa, pwede mong gamitin ito para linisin iyan. Kapag in English po yan, you could use this to clean it. You could use this to clean it. Okay? Pwede mong gamitin ito para linisin iyan. Isa pa pong halimbawa, pwede nilang gamitin ito para makuha iyon. Pag in English po, they could use this to get it. They could use this to get it. Ganun lang kadali. Kung mapapansin nyo, isang pattern lang ang ating sinusunod dito. Marami na po kayo nai-English ng tama. Diba? Isa pa pong halimbawa, pwede niyang gamitin ito para masukat iyan. Kung yung niyang nyo ay babae, siyang gamitin nyo. Pero kung lalaki, he. Subukan natin ay babae. She could use this to measure it. Okay? Yung iyan o iyon, ang itinuturo po natin dyan ay isang bagay lamang na kapag in English po ay it. Okay? Tandaan nyo na yan. So, ito po yung pinaka-importante. Okay? Na itinuturo ko sa inyo. Ang could ay pwedeng gamitin na pang suggestion. Okay? Na pwedeng itagalog bilang pwede. Okay? Ngayon po, ituro ko na rin po sa inyo yung tamang pagkasunod ng mga salita. Ang una po nating dapat gamitin po na salita sa ginagawa nating English sentence o English na mensahe ay pinag-uusapan. Yun dapat yung unang salita. At ang ating pinag-uusapan po dito ay itong nasa taas. Itong mong, nilang, niyang, nating, naming. So kung mapapansin nyo, yung sa kabibigay ko lang na halimbawa, ang ginamit natin na pinag-uusapan ay itong mong. So, yan yung una nyong i-translate. So, you. Tapos, ang isusunod nyo po dyan ay yung tinatawag na helping verb. Okay, ang helping verb po ay isang verb na tumutulong sa kapwa niya verb. Okay, so itong could helping verb po yan. May tutulungan siya na kauri niya, na verb rin. So, ang una, subject, pinag-uusapan. Sumunod ay modal verb. Tapos, ang isusunod nyo sa modal verb ay yung tutulungan niya na verb rin. At yan ay yung use. Okay, ang tawag naman dito sa use ay main verb. So, kaya main verb po yan, yan yung mismong iaakto. Yan yung gusto mong iso-question na iakto ng ating pinag-uusapan nitong mong o you. Okay? Na itong use o gamitin ay tinutulungan po nitong could para mabigyan ng dagdag ideya itong gamitin.
na ang sinasabi mo ay nagbibigay ka ng suggestion na pwede mong gawin itong action na ito at yan ay gamitin. Yun po yun. Okay? Kaya tandaan niyo yung mga sinasabi ko kasi napaka-importante. You could use this. Yan yung tamang pagkasunod. Okay? Tapos yung this, yan naman po ay pwede nating tawaging object. Okay? Na kung saan ay kinokompleto niya yung ideya po nitong use o gamitin. Anong gagamitin? Ito. Okay? So, yan ay object yung this na tinagalog po natin bilang ito. Tapos, pwede po nating sundan ng tinatawag na infinitive. Okay? At ang infinitive po ay binubuo po ng to at saka ng action na naka-base form o naka-original na spelling. Di ba ang original na spelling ng clean ay C-L-E-A-N? Yan yung sinasabi kong original na spelling o naka-base form ang spelling. Okay? So, yan ay infinitive ang tawag. Pag tinagalog, para linisin, yung para po dyan, yan yung to. Yung linisin, yan yung clean. Okay? Tapos, dinagdagan pa natin ng isa pang object kasi para makompleto po yung ideya nitong ating naka-base form na verb na nasa infinitive. At yan ay itong it, taga-kompleto po yan. Anong lilinisin? Iyan. Anong kukumpunihin? Iyon. So, itong it, kinokompleto niya yung ideya nitong ating verb na nasa infinitive. Okay? So, yan lang naman yung mga dapat yung tandaan at makakabuo na po kayo ng isang pattern na marami po kayong mabubuong mga English sentences. Di ba po ba? So, isa pang halimbawa, pwede naming gamitin ito para maputol iyon. Kapag in English po, we could use this to cut it. Ganun lang kadali. Okay? So, medyo ang inilagay kong ditong mga verb na nasa infinitive ay yung mga gamit na gamit. Linisin, kumpunihin, makalkula, ma-charge, masukat, matimbang, maputol, makuha. Kung gusto nyo magdagdag, pwede naman po kayo magdagdag. Pero, dapat i-spelling nyo po yung inyong verb na naka-base form o naka-original na spelling. Okay? Isa pa pong halimbawa, kunyari yung C. S-E-E. Yun yung original na spelling para sa C o base form. Pag tinagalog ay makita. Halimbawa, pwede mong gamitin ito to see it. Ang ibig ko lang sabihin, pwede mong gamitin ito para makita iyon. Kapag in English po, you could use this to see it. Yun po ang ibig kong sabihin. Okay, so yun po ay halimbawa lang na kung gusto nyo magdagdag ng panibagong infinitive na sa palagay nyo ibabagay naman po sa ating pattern. Okay po? Kaya sana pag-aralan nyo ito ng maigi kasi kitang-kita nyo naman po na ito ay gamitin po talaga, di ba?